Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Hordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka, humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang dalawang pagbasa natin ngayon ay tungkol sa mga taong may ketong. Ang ketong ay kinatatakutang sakit noong panahon. Wala pang natuklasan gamot sa ketong noong panahon. Buti pa nga ngayon, may gamot na sa ketong, kaya hindi na sila kinatatakutan at isinasantabi. Noong panahon, upang mapigilan ang paglala ng ketong,
ang mga ketongin ay nilalayuan. Sa ating unang pagbasa, si Naaman ay successful bilang general ng mga Syrians. Pero may ketong siya. Siya ay pinapunta ng hari ng Israel kay Propeta Eliseo. Hindi siya hinarap ng propeta. Ipinasabi lang na maglublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan. Na insulto siya, na hindi man siya hinarap at pinapaligo lang sa ilog Jordan. Na doon sa Damasco, doon sa Syria, sa kanyang lugar, kung saan siya galing, malalaki pa at magaganda pa at malilinis pa ang mga ilog nila. Buti at napakiusapan siya ng mga kasama na sumunod na lang sa pinagagawa sa kanya. Dahil sa nandoon naman sila sa tabi ng ilog Jordan, sumunod siya. Lumublob siya sa Jordan at siya ay gumaling. Kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng isang baby. Kinilala niya ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sasamba na siya sa kanya. Kaya nagpakuha siya ng lupa ng Israel upang doon sa Damasco patuloy siyang magsasamba sa Diyos ng Israel. Dapat nakatungtong siya sa lupa na galing sa Israel upang magsamba sa Diyos ng Israel. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng 10 ketongin. Silang lahat ay may pananampalataya na tumawag kay Jesus. Sumagaw sila kasi bawal na lumapit sila sa Kanya. Sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nung pinapunta sila ni Jesus sa saserdote, may pananampalataya naman silang sumunod sa Kanya. Ang saserdote o pari noon ang nagpapatotoo kung ang may ketong pa o wala na, kung magaling na ang isang tao sa kanyang ketong. Sa pagsunod nila, naniwala sila na mawawala ang kanilang ketong. Kaya pupunta na sila sa saserdote. At nawala nga. Lahat sila ay gumaling. Pero may isa lang at isa pang dayuhan, isang Samaritano, ang bumalik upang magpasalamat. Ang lahat ay may pananampalatayang tumawag kay Jesus. Ang 10 ay may pananampalatayang sumunod sa Kanya. Pero isa lang ang may pananampalataya na bumalik upang magpasalamat. Dahil sa pananampalatayang ito, hindi lang siya gumaling. Hindi lang siya napagaling sa ketong niya. Nakatanggap siya ng kaligtasan. Palagay itong nangyayari sa atin. Marami ang tumatawag at humihingi ng tulong. Pero ilan lang ba ang bumabalik upang magpasalamat? Ang banal na misa ay ang ating pasasalamat sa Diyos. Ito ay Eucharistia, nang ibig sabihin ay pasasalamat. Nagsisimba tayo hindi upang humingi. Nagsisimba tayo upang magpasalamat. Lahat naman tayo'y nakakatanggap ng maraming biyaya sa buhay natin. Sa buong linggo, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating kalusugan, ang ating bahay. Pero ilan lang ba ang nagsisimba kada linggo para magpasalamat? Ang nagpapasalamat ay maliligtas. Ngayong linggo ay Indigenous People Sunday. Linggo ng mga katutubo at linggo din ng extreme poverty. Extreme Poverty Sunday. Ang mga katutubo ay madalas na napapabayaan at iniiwasan pa nga. Kaya palagi silang naisasantabi. Pero nanggaling po tayo sa kanila. Silang nauna sa atin sa Pilipinas.
at patuloy silang nangangalaga ng ating kagubatan at karagatan sapagkat ang kanilang buhay ay mahigpit na kaugnay sa inang kalikasan. At marami po sila hanggang ngayon. Mga 10 million ang mga indigenous peoples natin na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya ngayon po ay inaanyayahan tayong pansinin sila, tulungan sila. This is also the Sunday of those living in extreme poverty. Sila yung halos walang makain at walang matirhan. Hindi lang sila mahirap. Mahirap na mahirap. Patuloy pa ba natin silang isinasantabi? Hindi nga ba natin sila napapansin? Sila ay nasa mga kabundukan natin. Sila ay nasa mga isla natin. Sila ay mga nasa lansangan ng ating malalaking lungsod. Ang mga katutubo at ang mga mahirap ay para mga taong may ketong na ninalayuan natin at hindi natin pinapansin. Pero pinapansin sila ng Diyos. Lapitan natin sila at tulungan. Mahalaga din sila sa mata ng Diyos. Diringgin ng Diyos ang mga panawagan ng mga dumidinig sa daing ng mga mahihirap. Papansinin ng Diyos ang mga pumapansin sa mga isinasantabi. Kaya nakita po natin sa mga pagbasa na tulungan sina Aman, isang ketongin. Natulungan ang 10 ketongin. Nalinis sila. Nilinis sila ni Jesus. At binigyan ni Jesus ng kaligtasan ang isang bumalik na ketongin na nagpasalamat. Ito'y paanyaya din po sa atin. Kahit na mga taong akala natin wala ng pag-asa, mga may sakit, mga mahihina, pansinin natin sila. Gusto ng Diyos na makatulong, lalong-lalo na sa mga kailangang tulungan. Ang keto nga sa Biblia ay tanda ng kasalanan. Ang mga makasalanan ay hindi isinasantabi, ay hindi binabaliwala, ngunit binibigyan ng pagkakataon. Kaya hindi tayo naniniwala sa extrajudicial killings. Na dahil na iyan ay isang drug addict, patayin mo na lang, wala nang pag-asa yan. Kaya hindi tayo naniniwala sa death penalty. Kahit nang gaano kasama na isang tao, mayroon pang pag-asa. Kaya ganun din, ang mga may ketong ay pinapansin at gumagaling. Ang mga taong isinasantabi ay dapat lapitan at tulungan. Yan po yung hamon sa atin ngayong linggo.